Actually, medyo weird itong nangyayari ngayon patungkol dito sa ipapakita ko. At please, correct me if I'm wrong na lang ha. Well, sa mga oras kasi na nanonood ako ng balita kanina meron akong napansing isang construction equipment ang nakatagilid. Which is, ito palang proyektong ginagawa na kung hindi ako nagkakamali, ay isang flood control project. Ay isa pala sa mga proyekto na nakuha ng mga diskaya sa DPWH sa Iloilo City. Which is yung alkalde naman dyan sa lugar na yan meron ring reklamo patungkol dyan sa ongoing construction works ng DPWH na ang gumagawa ang isa sa mga kumpanya ni Diskaya. Well, ano ang masasabi nyo dyan mga kapupong? Anyway, ito pa yung iba pang balita. Noong unang linggo ng Setyembre, lumutang ang usapin hinggil sa renovation project sa isang kilalang universidad sa Maynila. Ayon kay Professor Judy Tagiwalo, dating faculty regent, hindi maayos ang pagkakagawa ng St. Timothy Construction, kumpanyang konektado sa negosyanteng si Diskaya, sa pagsasaayos ng gusali ng College of Arts and Sciences ng University of the Philippines, Manila. Ang proyektong inaasahang magdadala ng mas ligtas at maayos na pasilidad ay nagdulot ng panghihinayang matapos lumabas na hindi ito pumasa sa inaasahang pamantayan. Kasabay nito, kumilos din ang procurement service ng Department of Budget and Management. Noong ika-6 ng Setyembre, kinumpirma ng PhilGEPS na kanselado na ang platinum membership ng Siyam na kumpanyang konektado kay Diskaya. Ito ay matapos bawiin ng Philippine Contractors Accreditation Board ang kanilang lisensya na isang pangunahing requirement para manatiling kwalipikado sa government procurement system. Kabilang sa mga nawala ng membership ay ang St. Gerard Construction, Alpha and Omega Builders, St. Timothy Construction at iba pang firms. Ipinaliwanag ng PhilGEPS na kapag wala ng bisa ang PKB license, automatikong nawawala rin ang karapatang makibahagi sa bidding ng mga pampublikong proyekto. Agad na ipinatupad ang kanselasyon at formal na ipinaabot sa mga kumpanya. Batay sa batas ng Government Procurement Reform Act, malinaw na nakasaad na dapat may valid PCAB license ang kontratista upang maging platinum member ng PhilGEPS. Kung ito ay kanselado o hindi na-renew, hindi na sila maaaring sumali sa alinmang government projects. Ang sunod-sunod na pangyayari ay nagbigay diin sa sitwasyong kinahaharap ng mga kumpanya ni Diskaya. Mula sa reklamong mababang kalidad ng renovasyon sa loob ng UP Manila hanggang sa pagkawala ng kanilang PhilGEPS membership, malinaw ang naging epekto. Ang mga pagkukulang sa proyekto o papeles ng negosyo ay nagdadala ng mas malawak na resulta, kabilang na ang pagkawala ng oportunidad sa mga pampublikong kontrata. Para sa mga nakasubaybay, nagsilbing paalala ang pangyayaring ito na mahigpit ang proseso at regulasyon ng pamahalaan. Sa issue ni Diskaya at ng kanyang Siyam na kumpanya, malinaw na ipinakita na ang anumang kakulangan, maging sa kalidad ng trabaho o sa pagsunod sa dokumento, ay may kaakibat na kapalit. Anyway, mga kapopong, ang renovation issue ng UP Manila ay nagbukas ng mas malawak na usapan tungkol sa pananagutan ng mga kontratista at kahalagahan ng pagsunod sa regulasyon. Ang nangyari kay Diskaya at sa kanyang mga kumpanya ay halimbawa kung paanong ang kalidad, reputasyon at legalidad ay magkaugnay sa larangan ng pampublikong proyekto. Well, let's face the reality mga kapopong, at please makinig kayo mabuti ha. Well, sabihin man nating nadamay rin sina Julius at Corina patungkol sa issue kina Diskaya. Ang isa kasi sa mga reality nakatulong rin ang mga interview nila kay Diskaya upang masiwalat ang Nuoy parang haka-haka lamang sa ilan na mga bagay na isiniwalat ni Vico. Which is nung lumabas naman ang issue sa flood control projects, dyan na ninyo na pagtagpi-tagpi ang lahat patungkol kina Diskaya. So let's face the reality and also let's assume na posibleng galit o kung hindi man galit medyo may tampo ang company na Diskaya sa mga nag-interview sa kanila. Natandaan nyo ha, mismong si Diskaya na ang nagsabi na splice yung video patungkol dun sa interview na sinabi niya yung patungkol sa DPWH na ang lumabas tuloy na point sa interview yumaman sila dahil sa mga proyekto sa DPWH. Well please, correct me if I'm wrong na lang dyan sa mga info na yan ha. Anyway, ito pa yung iba pang balita. Sa pagpapatuloy ng pagbusisi ng Infrastructure Committee ng House, nakatakdang idaos sa ika-9 ng Setyembre ang pagdinig na tututok sa mga kumpanyang konektado kay Diskaya. Ang pagtutok na ito ay naging mahalaga dahil sa malalaking kontratang nakuha ng mga naturang negosyo na umaabot sa ilang bilyong piso. Ayon kay Representative Terry Ridon,
Ang layunin ng darating na sesyon ay siyasatin ang mga proyektong naisagawa ng mga kumpanyang ito, ang kanilang istruktura bilang korporasyon, at ang mga paraan kung paano sila nakasali sa mga proseso ng bidding. Matatandaang tinanggal ng Philippine Contractors Accreditation Board ang operasyon ng siyam na kumpanyang kaanib kay Diskaya, kasunod ng kanyang pag-amin sa isang Senate inquiry na nagawang mag-submit ng sabay-sabay na bidding ang kanyang mga negosyo. Kinumpirma ng kanyang abogado na kasalukuyan silang naghahanda ng apila laban sa naturang desisyon. Noong ika-4 ng Setyembre, formal nang ipinadala ang mga sabpina kay Diskaya at sa 4 pang individual mula sa larangan ng construction. Kabilang dito sina Mark Arevalo ng Wawaw Builders Corporation, Miguel Huntura ng St. Timothy Construction Corporation, Romeo Miranda ng Royal Crown Monarch Construction, at Sally Santos ng Sims Construction Trading. Ayon kay Raydon, kung sakaling hindi dumalo ang mga naturang personalidad sa harap ng committee, maaari silang maharap sa parusang contempt at maaari ring atasan na ipilit ang kanilang pagharap. Isang hiwalay na usapin din ang inilutang ng committee kaugnay ng isang flood control item na nagkakahalaga ng 76 na milyong piso. Nakalista ito para sa bayan ng Plaridel, Bulacan at iniuugnay sa Wawaw Builders. Natukoy na hindi ito natuloy bilang proyekto. Titingnan ngayon ng committee kung paano ito naisama sa budget. Kung ito ba ay idinagdag ng isang miyembro ng 2 kapulungan sa panahon ng budget deliberations para sa taong 2024. Sinabi rin ni Representative Raydon na dahil sa mga pangyayaring ito, maaaring ipatawag ang mga miyembrong naging bahagi ng Joint Appropriations Panel para sa budget ng 2024. Inaasahang sa loob ng 2 hanggang 3 linggo ay maisasagawa ang kanilang pagharap upang magbigay linaw kung sila ba ay may kaalaman kung saan nagsimula ang partikular na budget line na ito. Sa mga oras mga kapupong na umuusad ang investigasyon, hindi lamang ang mga detalye tungkol sa proseso ng mga kumpanya at kanilang bidding ang binibigyang pansin, kundi pati na rin ang mas malawak na larawan ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang naratibo ay pumasok na sa isang mahalagang yugto kung saan ang inaasahan mula sa mga individual na nabanggit sa usapin ay malinaw na pagsagot at pagpapaliwanag. Ang pagdinig na ito, mga kapupong, ay hindi lamang tungkol sa mga pangalan o kumpanyang nakapaloob sa mga dokumento, kundi nagsisilbing paalala na ang bawat aksyon ng mga nasa kapangyarihan ay dapat masuri, malinawan at maipaliwanag sa harap ng publiko. Ang transparency at tamang paggamit ng pondo ay nananatiling pangunahing inaabangan ng taumbayan at dito nakasalalay ang tiwala sa mga leader na humahawak ng responsibilidad sa pamahalaan. Actually, ganito yan mga kapupong at please makinig ka mabuti ha. Well, natatandaan nyo ba yung mga panahong election period sa Pasig? Actually, kung di kasi ako nagkakamali si Vico na mismo ang nagbunyag o nagsabi na yung kalaban niya sa politika o kalaban niya sa pagkaalkalde ng Pasig meron daw proyekto na tulay na gumuho sa Laguna. Which is sa pagre-research ko naman ngayon totoo ngang merong bumigay na ongoing construction ng tulay sa Laguna noon na connected nga sa kumpanya ng mga Diskaya. Pero ang paliwanag naman ng kumpanya bumigay daw ito dahil sa formworks na naapektuhan ng tubig sa ilog. Well, which is paglipas naman ng ilang buwan, simula nung binuking ni Vico Sotto ang maraming impormasyon patungkol sa mga Diskaya, mismong Senado na natin at Kongreso at pati na rin ang Presidente ang kumilos patungkol nga sa mga kumpanya ng mga Diskaya. Well, sa tingin nyo mga kapupong, ano kaya ang magiging resulta ng investigasyon patungkol sa mga Diskaya? Anyway, ganito pa ang iba pang balita. Nagkaroon ng mainit na tagpo sa Pasig City nang magtipon ang mga residente at ilang grupo na apektado ng mga proyekto sa water control na konektado umano sa kumpanyang hawak ng Diskaya. Dala ang kanilang mga placard, malalakas na sigaw at panawagan para sa katarungan, nagpahayag sila ng pagkadismaya sa mga proyekto na hindi umano tumutugon sa standard. Sa gitna ng kilos protesta, may ilan na nagtapon ng putik sa harap ng compound at nagmarka sa gate bilang pagpapakita ng kanilang hinanakit. Agad namang nanawagan ng kapanatagan si Mayor Vico Sotto. Sinabi niya na dapat iwasan ang mga hakbang na maaaring magdulot ng pinsala hindi lamang sa mga gwardiya at empleyado, kundi maging sa mismong mga nagpoprotesta. Ipinaliwanag ni Sotto na nananatiling matibay ang direksyon ng mga aksyon laban sa mga lumalabag at ipinagdiinan na
ang lokal na pamahalaan ay patuloy na susuporta sa mga investigasyon. Kabilang dito ang mga usapin ng hindi autorisadong estruktura at mga bayaring hindi pa natutugunan ng kumpanya. Binigyang diin din niya na mas makabubuting ipagpatuloy ang laban para sa katarungan sa mapayapang paraan. Samantala, mga kapopong inanunsyo ng Malacanang na isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang kumpanyang konektado kay Diskaya. Lumabas sa isinagawang inspeksyon na ang pagkukumpuni sa isang makasaysayang gusali sa lungsod ay hindi natapos ayon sa tamang pamantayan. Ang proyekto na dapat ay natapos noong ika-4 ng Setyembre ay nakita na may mga kapansin-pansing kakulangan. Kulang ang finishing ng sahig, hindi pantay ang pagkakagawa ng drainage pipes at elevator na hindi tumutugma sa inaasahang kalidad. Sinabi ng mga opisyal ng pamahalaan na kung hindi makapagbibigay ng sapat na paliwanag ang kumpanya, maaari itong managot sa ilalim ng civil law. Dagdag pa rito, sinabi rin ng Malacanang na maaring lumawak ang saklaw ng investigasyon dahil lumalabas na hindi lamang sa flood control projects, kundi pati sa ibang infrastructure projects ay may mga kakulangan. Ang gusali na tinutukoy ay itinakdang maging isang pangunahing sentro para sa film heritage ng bansa. Layunin nitong magsilbing tahanan ng mga lumang pelikula, artifacts, at maging pasilidad para sa restoration. Ang proyekto ay isinagawa sa pakipagtulungan ng tourism at development agencies sa ilalim ng isang presidential body. Subalit sa kabila ng magandang hangarin, nananatiling nakabinbin ang katuparan nito depende sa magiging resulta ng investigasyon laban sa kumpanya ni Diskaya. Ayon kay Presidential Communications Secretary Garafil, mahalaga na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng reklamo at iwasan ang mga kilos na maaaring magdulot ng kaguluhan. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I don't have the actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong ano ba yun, yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasali. I really don't have the figures right now, but I can... If you come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo, natatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay. You mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. 400. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 491? 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? This is just for Alpha and Omega po. What about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Kanina sinabi mo, ikaw may-ari ng Siyam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. What about the representative of the other construction companies?
Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022. up to the present, as we speak, 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Napanalunan, ang na-award sa inyo, 145 flood control projects. Napanalunan nyo yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi nyo alam?